Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Matapos pong magdesisyon ang Korte Suprema po mga kabida, no, na ibalik ito hong 60 billion pesos po, no, sa kaban po ng PhilHealth, mga kabida. Matapos pong ilipat ng gobyerno ng Marcos administration sa National Treasury dahil unconstitutional na yun, ano, mga kabida. Ngayon po, nananawagan po ang isang kongresista po mga kabida, no, sa Marcos administration na ibalik din itong 107 billion pesos po, no, na pondo mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC po, ano, mga kabida. Hindi lang po PhilHealth ang ginalaw po ng Marcos administration, kundi pati itong PDIC, mga kabida. Pera na magsisecure sana, ano, sa mga depositors, sa kanilang deposits po mga kabida sa mga bangko dito sa Pilipinas. Ano po? Eto, babasahin ko lang po ito pong article po ng Ambalita ngayon, ano, mga kabida. Sabi po dito, 107 billion pesos na pondo ng PDIC ipinababalik. Ayan. Nananawagan si Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez sa pambansang pamahalaan o national government, ano, mga kabida, na ibalik ang 107 billion pesos na pondo ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC na inilipat sa National Treasury kasunod ng naging desisyon ng Korte Suprema na ibalik ang 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth. Ayan. Ayon kay Rodriguez, kapwa labag sa konstitusyon ang paglipat ng pondo ng PhilHealth at PDIC dahil ang salaping ito ay may tiyak na layuning itinakda ng batas. Sa kaso ng PDIC, malinaw aniya na ang 107 billion pesos ay nakalaan para sa proteksyon ng milyon-milyong bank depositors at hindi dapat ginagamit sa ibang gastusin ng gobyerno. Ito yung sinabi po ni Congressman Rodriguez po, ano, mga kabida. The 107 billion pesos is intended for bank deposit insurance coverage. Its transfer to the national government to prejudice millions of bank depositors. Ang 107 billion pesos ay para sa insurance ng deposito sa bangko. Ang paglilipat nito ng gobyerno ay nakapinsala sa milyon-milyong depositors. Matatandaang idineklarang labag sa konstitusyon ng Korte Suprema ang probisyon ng 2024 national budget na nag-utos sa mga GOCC o government-owned and controlled corporations na isumite ang kanilang excess funds sa National Treasury, pati na ang DOF circular na nagpapatupad nito. Binigyang diin din ni Rodriguez na bukod sa PhilHealth at PDIC, apektado rin ng pinawalang bisang probisyon ang SAM na iba pang state corporations. Kabilang na dito ang Philippine Ports Authority, Philippine Reclamation Authority, Transco Philippine National Construction Corporation, Southern Philippines Development Authority, Laguna Lake Development Authority, Cebu Ports Authority, Apo Production Unit at Center for International Trade, Exposition and Mission. Inamon ng mambabatas ang pamahalaan na linawin kung may iba pang GOCCs na nakapag-remit na rin ng kanilang pondo at kung paano ito ibabalik matapos ang desisyon ng Korte Suprema. Sa ngayon, giit ni Rodriguez, dapat nang isunod ang PDIC na naging utos ng Korte Suprema sa PhilHealth bilang paggalang sa konstitusyon at sa karapatan ng mga depositors. Ayan. So yun po yung panawagan po ngayon, ano, mga kabida, ni Congressman Rufus Rodriguez sa gobyerno na ibalik na rin itong 107 billion pesos. Total, meron na pong desisyon ang Korte Suprema, ano, doon ho sa PhilHealth. At wala naman pong pagkakaiba po mga kabida, yung PhilHealth at saka PDIC po, ano? Okay? Ang dami hong ibabalik ata mga kabida ang Marcos administration na pondo na kanila hong kinuha, ano, mula sa kaban po ng mga ahensyang ito, ano, mga kabida. Ang tanong kasi dito, bakit kinuha? Ano bang rason? Anong grounds po, ano, mga kabida?
Okay? Bakit po ginalaw po nila ito hong mga pondong ito na intended para ho dyan sa kanilang mga institusyon, ano, mga kabida? O kagaya na lang po dito sa PDIC. Yung 107 billion pesos po, hindi ho basta-bastang pondo lang yan, ano, ng PDIC, kundi insurance po yan, mga kabida, ano, ng mga depositors. Okay? Sa mga emergency situations, kagaya na lang po, mga kabida, kung meron pong mga bank run na nangyari ho, ano, may mga nagdeklarang bankruptcy, okay, ang mga bangko po, ano, paano niyang security po ng mga deposits ng ating mga kababayang depositors, ano, mga kabida. So, doon yun kukunin sa PDIC bilang insurance po, ano, mga kabida. Paano tugunan yan ng PDIC kung wala na pong pera? Kung kulang po yung pera po, ano, mga kabida. Mantakin yung 107 billion pesos yan. Hindi yan simpleng pera lang yan, ano, mga kabida. Okay? Billions yung pinag-usapan po natin dito. Diba? Yan yung nakapagtataka din, ano, sa Marcos administration. Kuha na lang po, mga kabida, ng pondo kahit saan, no? Pinaliwanag po ng Korte Suprema yung provision na ginamit po mula sa 2024 national budget, ano, mga kabida. Labag ho sa saligang batas po yon. Okay? Labag ho sa saligang batas po yon, mga kabida. Malinaw ho sa saligang batas na mismo ang Kongreso ay wala hong karapatan, ano, para po mag-utos po ng simpleng paglipat po ng pera mula sa iba't ibang mga ahensya, ano, mga kabida. Okay? Tsaka pangalawa po, yung pondo po ng PDIC po, mga kabida, no? Supposedly, reserve yan. Okay? Hindi po katulad ng ibang mga pondo po ng mga ahensya po ng gobyerno, like for example, yung mga departamento po, mga kabida, budget po yun Okay lang po, nakunin po yun, ano, mga kabida, kasi budget Pero yan, hindi yan budget Pondo yan, reserve funds yan, mga kabida. Kung sakaling magkaroon po ng emergency, ano, okay, kagaya ng binanggit ko po kanina, may mga bank run na mangyayari po, mga kabida, dun yun kukunin bilang insurance funds, ano, mga kabida, dun po sa mga depositors. Tapos ginalaw, wala hong pakundangan ito hong Marcos administration na basta kumuha na lang po ng pera doon, okay na, walang problema kasi may pinagbasihan po, ano, which is, according to the Supreme Court, unconstitutional po yun. So dapat, isunod na po, mga kabida, ng Marcos administration, yung 107 billion pesos po, ano, na pondo ng PDIC na ibalik mula sa National Treasury papuntang PDIC, mga kabida, no? Ang tanong po dito ngayon, saan po kukuha po ang gobyerno ng pera na yan, ano, mga kabida? Diba? Nangungutang na nga yung gobyerno para ho sa ibang mga proyekto po ng gobyerno ng Marcos administration, ano? Alright? Tapos kukuha pa, okay? Para lang ibalik doon ho sa kaban ng PDIC po, ano, mga kabida. Yun ngang PhilHealth Sinabi na po yan ng Pangulo last September po, mga kabida, na kanyang ibabalik daw, ano, yung PhilHealth funds na 60 billion pesos hanggang ngayon Naabutan na lang po, mga kabida, ng desisyon po ng Korte Suprema, ano, hindi pa po naibabalik yung pondo na yon. O baka naman po naghahanap ang Malacanang kung saan po kukunin. Saan huhugot po ng pondo, ano, para lang po may balik yung 60 billion pesos. Katulad na lang din, mga kabida, sa 107, ano, baka naman po, hirap po ang gobyernong ito na maibalik po, mga kabida, dyan po sa PDIC, ano. Ang tanong kasi, saan po nila ginamit yung pondo na yon, mga kabida? Diba? Wala po tayong ideya Dito sa ginawa po, mga kabida, ng Marcos administration, dito ho sa ginawa po ng Marcos administration, ano, mga kabida, na walang pakundangang kumuha po ng pondo sa iba't ibang mga government owned and controlled corporations po, ano, mga kabida. Okay? Hindi po natin alam kung saan po nila ginamit yon. Yun ngang PhilHealth
medyo hindi malinaw kung saan po ginastos po yung pera na yon, yung 60 billion pesos na yon, mga kabida. Okay? Ito pa kayang PDIC, ano? Okay? Kung sasabihin po nila, para ho sa ibang mga proyekto. Okay? Pwede ba yon? Okay? Basta-bastang gamitin na lang yung pera mula sa GOCCs po, mga kabida, para panggastos po doon ho sa ibang mga intentions ng Marcos administration, ano? Diba? So, dapat tama yung sinabi po ni Congressman Rodriguez. Sana ipaalam din ng Marcos administration kung meron pa bang mga GOCCs na kinuhanan po nila ng pera po, ano, mga kabida. Oh. Yung pension po ng mga pensioners, okay? May nabalita ho tayo na may kinuha din ang gobyerno doon, ano, mga kabida. Okay? Doon ho sa 2025 national budget, ano? Oh, sana punta yun. Ang dami po. Kung tutuusin po, mga kabida, ang dami hong mga budget mula sa iba't ibang ahensya po ng gobyerno na ginalaw ito hong Marcos administration para ilipat po sa National Treasury. Alright? So, sana isunod din ng Marcos administration ito hong PDIC, ito hong 107 billion pesos po, ano? Okay? Malinaw naman yung sinabi po ng Korte Suprema, ano, na labag sa batas yung pagkuha po ng pondo, reserve funds ng isang government-owned and controlled corporation po, makabida, ano? Okay? Kasi po unang-una, hindi po yan budget for that agency or ahensya po ng gobyerno, ano? Kundi reserve funds yan, mga kabida. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.